Te, sa trade test ba sobrang stricto or mahigpit sila? Yan ang tanong ng isa sa mga viewers natin na nag-message sa isang social account ko. At para sa tanong na yan, ito naman ang masasabi ko. Pero ang isasagot ko dito ay base lang sa mga naging experience ko sa mga trade test na nasalihan ko ha. Kasi alam ko marami na naman ko kontra dyan na mga magagaling at sabihin kalokohan at wala akong alam sa mga pinagsasabi ko. At ito ay para sa mga kabakal ko dyan na first timer o hindi pa nakakaranas ng trade test, okay? Ito ay parang magsisilbing overview lang sa kanila para at least magka-ideya sila kung ano talaga ang trade test. At pasensya na rin kayo kasi wala akong maipakita mga old videos ko ng mga trade test na nasalihan ko kasi before wala pa tayong magandang cellphone at wala pa sa isip ko ang pagbablog. At hindi ko na rin mabuksan yung mga old videos ng mga kasama kong nag-trade test dito sa company namin before sa Messenger kaya wala din akong maipapakita sa inyo. Kaya pagtsagaan nyo na lang ulit yung mga random videos ko dito na makikita nyo. So, sa tanong ni Idol na stricto daw ba ang mga trade test? Well, depende yan sa company at kliyente ng company. At para mas maliwanag, ganito yon. Ang company ang nagsisilbing kontraktor sa isang proyekto at ang kliyente naman ang siyang kumuha or nag-hire sa company para gawin ang kanilang project. At isali ko na rin pala dito ang agency, na kung saan sila naman ang in-charge sa man-pooling or taga-recruit ng mga manggagawa para sa company. Or sa ibang salita, ito yung mga tinatawag nating mga sub-company or subcon. Kaya ko naman nasabi na ang stricto sa trade test ay didepende sa company or sa kliyente ng company ay dahil sa maraming dahilan. Una, mahigpit at stricto ang trade test kung ang project na gagawin ng company ay maselan, lalo na kung ito ay mga pressurized vessel, mga hindi ordinaryong mga bakal ang hinangin, or malalaki at makakapal na bakal or tubo ang hinangin. Kaya kailangang masigurado na marunong at may sapat na kaalaman ang welder sa paghihinang. Kaya madalas kapag maselan ang project, sa trade test pa lang ay mahigpit na sila. Yun bang mula sa root pass, filling at capping ay binabantayan na ng inspector yung welder. Minsan kasi kapag yung welder ay hindi makaangat or hindi man lang makatapos-tapos ng root pass sa haba ng oras na binigay ng inspector, ay hindi na siya pinapatuloy hanggang capping or hanggang sa matapos yung kanyang tubo. At pag natapos naman maghinang ang welder, kailangan pumasa ang tubo niya sa visual examination at sa x-ray examination para ma-qualified siya sa trabaho. At kapag maselan din pala ang project, may mga pagkakataon din kasi na during trade test, maraming inspector ang nagbabantay, gaya ng welding inspector, representative ng company, representative ng kliyente ng company, at welding supervisor or foreman na titingin doon sa welder na magti-trade test. Kaya minsan din, hindi maiiwasang kabahan din tayo sa trade test kahit pa sabihin nating datihan na tayong welder. Pero kung hindi naman ganun kaselan ang project, minsan pinapat-trade test ang welder nang walang gaanong bantay. Minsan nga walang bantay, iniiwan na lang yung welder sa testing booth at babalikan na lang siya pagkatapos. Kaya minsan doon din tayo nagkakaroon ng pagkakataon para mandaya sa trade test. At minsan din walang x-ray ang tubo basta pumasa sa visual examination. At may mga pagkakataon din pala na minsan wala ng trade test or hindi hinihigpitan yung trade test kung kinakailangan or urgent employment talaga ang company. Lalo na kung minamadali ang project or kulang na kulang talaga ang tao nila. At pabor naman ito sa mga qualified welder applicants, lalo na kung may mga patunay silang document na sila ay may mga experience na sa paghihinang gaya ng COE or Certificate of Employment at may mga NC2 certificate na. Kaya naman swerte yung mga nakahanap ng company na wala ng trade test sa welder basta complete requirements sila. Pangalawang dahilan kung bakit minsan stricto sa trade test ay dahil stricto ang company or yung mismong kliyente ng company pagdating sa performance ng kanilang mga hinahire na mga skilled worker. May mga pagkakataon din kasi na kahit hindi maselan ang project ng company ay stricto pa rin sila sa mga trade test dahil malamang gusto nilang malaman kung ang mga hinahire nilang mga skilled ay marunong or may alam talaga sa trabaho. Minsan din, hindi naman talaga stricto ang company pagdating sa pag-hire ng mga skilled at ganun din sa trade test. Pero dahil request ito ng kliyente ng company, kaya kinakailangan nilang sundin ang kanilang kliyente pagdating sa selection ng skilled worker. At minsan din may mga kliyente din na walang pakialam sa pag-hire ng company sa mga tao. Kaya minsan maluwag at madali rin makapasok sa company na yan. Or kahit walang pakialam ang kliyente sa pag-hire ng tao, may mga company pa rin na mahigpit sa trade test. Kaya para sa akin, swertehan lang din kapag nakachamba tayo ng company na di mahigpit pagdating sa trade test. At pangatlo, ito ay para naman sa mga nag-a-apply ng trabaho sa abroad. Ito naman ang tandaan natin.
Madalang sa isang agency ang nagpapatrade test na hindi istrikto pagdating sa hinang. Madalas, sobrang napakahigpit nila since abroad nga ang pupuntahan. Kaya naninigurado talaga sila na ang maipapadala nila sa kanilang kliyente sa abroad ay capable or marunong at may alam talaga sa trabaho. Kaya para sa mga may balak talagang mag-abroad, siguraduhin nyo din na kayang-kaya nyong ipasa ang trade test para kayo matanggap. So, sa madaling salita, hindi sa lahat ng pagkakataon mahigpit ang trade test or maluwag. Kumbaga, tsambahan lang yan para sa akin. Kaya kung natapat ka sa maluwag na trade test, hindi istrikto or wala ng trade test na company, edi wow, di ba? Congrats agad, siguradong matatanggap ka na. Pero kung natapat ka naman sa istriktong trade test, good luck sa'yo kabakal. Lakas ng loob, tiwala sa sarili at kakayahan lang naman ang kailangan para makayanan at makapasa sa trade test mga kabakal. Tandaan nyo na hindi nakasalalay ang chance nyo na makapasok sa trabaho sa maluwag o hindi mahigpit na trade test, kundi sa kakayahan at kaalaman nyo sa trabaho. Dahil kahit pasabihin na nating maluwag at hindi mahigpit ang trade test, kung sa umpisa pa lang ay di na kayo nakitaan ng magandang performance sa trade test, ay baliwala din ito. Kaya sa lahat ng mga kabakal ko dyan na nag-a-apply ng trabaho at sasabak sa mga trade test, good luck sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan. So, hanggang dito na lang ulit ang aking boring na video. Pero bago ulit ako magpaalam, shoutout muna kina Mr. Christian Estrada Samong, Mr. Heson Patriarca, at kay Mr. Fredax Pat Pasinabo. Salamat po sa panonood. See you next time. Bye!